So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, it's been a week no, kasi hindi ako nakapag review ng isang linggo right after ng long weekend. Wala lang kasi siguro pahinga no, kasi after work gabi na ako nakakauwi, so pahinga na lang, kaya hindi ako nakapag-review ng isang buong linggo. So ngayon it's Sunday, November 12, so balik tayo sa review. And sabi ko nga sa inyo, yung buong month ng November is puro request videos and nakaplat na lahat no, hanggang November 30 mari-review lahat ng mga past request nyo nung August, tsaka September at October. Alam ko na-review ko na yon netong month na to. Yung natitirang request na lang sa akin ngayon is yung mga recently requested, yung month ng October. So lahat ng request ng October mari-review yon ngayong month ng November. Then yung starting kasi nakaplat na to, so hanggang November 30 meron ng schedule. Tapos yung December 1 to 15, alam ko, nasabi ko na to kung gusto nyong maging updated sa mga schedule ko pala, pwede nyo i-like yung page ko, like and follow, share nyo na rin kung gusto nyo. Pakala tayo ng community, magpakilala tayo no. So ayun, December 1 to 15 Isabuhay 2017, marami nagre-request yan. At 16 to 30 2x2 2017. Tapos yung December 31, dyan natin ilalagay yung Husky vs Invictus na finals ng 2023 Isabuhay, para sabay tayong makatapos ng ilang tournament ngayong taon. Tapos January 1 to 15 naman, FRBL, ang dami nagre-request nito, FRBL 1 up 4. Tapos January 16 na tayo ulit tatanggap or magre-review ng mga request nyo. Okay, malinaw. So ayun, itong request na to, isang linggo nga ako pahinga, so bawi na naman ako ngayong linggo. So Krega versus Sur, so shoutout Mem J, huwag natin patagalin. Recently requested lang naman to, October lang, pero reviewin na natin to ngayon. Krega versus Invictus tuloy, Krega versus Surhenyo. So shoutout Mem J para sa ito at sa lahat ng nanonood sa atin. So let's go. www.fliptop.com.ph. Shoutouts kay Ivan, palagi. Nag-usap na si Surhenyo at si Krega. Pinili na ni Krega mauna. Tig 2 minuto lang. Non-tournament battle, pakinggan natin unang banat. Okay guys, trivia lang no, sa mga hindi pa nakakapanood nito. Ito yung unang pagbabalik ni Surhenyo after niya matalo sa finals. Finals, diba, alam naman natin na kalaban niya si Mot noong 2017 Isabuhay. Then ito yung unang pagbabalik niya, laban niya kay Krega. So mabigat agad no, Krega to no. So yun, technicalan, magkaiba sila ng style, pero tignan natin no. Napanood ko na yung battle na to, pero nakalimutan ko na kung ano yung nangyari. Ang naalala ko lang, nag-choke si Krega dito. Pero tignan natin kung ano yung mga baon ni Krega dito against Surhenyo. Krega, ¿Cómo estás, carnal? Yan ang pambungad kong maligalig. Pero ito'y nag-aapoy sa galit, treta kuloto pag sinaing. Hilaw ka pa na kanin, kay malamang sunog to pag hinain. Marami ka pang butas na susuungin, pag tumbakan na may butas bubunutin. Sa lapag ka pupulutin, laglag yung bulok mong ubas pagugulungin. At naglalabas daw to ng kung ano-ano, para may magamit na bakulo. Naku po, ibahin mo ko sa'yo, sa entablado nagpapamalas ako kung paano kumain ng buo. Mambasag ng bungo, labasan ng anyo. Mindanao at Baguio sa Manila, tawag dito tektonika. Ito'y banggaan ng pulo, pero huwag ka magalala. Ang ganda nung ganda nung bara na yun no. Mindoro ay CDO tsaka Baguio sa Manila, banggaan ng pulo. Ang angas nun tol, bigat nun para sa akin, gustuhan ko yun. Paano kumain ng buo, mambasag ng bungo, labasan ng anyo. Mindanao at Baguio sa Manila, Mindanao laban sa Baguio dito sa Manila. Woo! Solid yun para sa akin. tawag dito tektonika. Ito'y banggaan ng pulo, pero huwag kang mag-alala. Dahil ko masyado binigat ang promise. Para makapantay sa sulat nyo, kinailangan ko pang hatiin yung ginalawang kong lapis. Oh, alam kong may tagasulat ka. Galing. Pinamay mo pa ako ng laban mo kay Pukuda. Pasensya ha, masyado na nga akong tamad sumulat para sa sarili ko. Ba't kailangan mo pa sumulat para sa iba? Palibasa kasi, ginagawa nyo yan. Pag may laban yung isang ugok, kumpulan yung buong punggok para makipagsiksikan dun sa venue. Kitang-kita dun sa video.
Kating-kati kayo sa premyo kasi hati-hati daw sa presyo. Pwes pag ako kalaban mo, higit pa to sa gantimpalang malugod. Kaharap mo ako sa duelo pero hindi ko isisentro sa noo. Tugo ang karneto sa lapag, pagtapos ng bawat pagputok, ipapwesto ko yung bakal sa likuran. Total yung price tag mo, laging andito sa likod. Putang ina. Ang lakas ng round 1 ni Krega. Na-miss ko mag-review ng battle kasi nga sabi ko nga sa inyo 1 week akong hindi nakapag-review, so sobrang na-miss ko yung ganitong energy, you know? So tangina, nagustuhan ko yung bara ni Krega doon, yung paano niya sinet up yung paano niya sinet up tas doon maglaland sa ganung punchline. Tangina, ang galing mo doon, Kregs. Tugo ang karneto sa lapag, pagtapos ng bawat pagputok, ipapwesto ko yung bakal sa likuran. Total yung price tag mo, laging andito sa likod. Bagay lang sa'yo yan kasi ang hilig nyo tumira sa likod. Akala nyo ba days namin alam yung mga paninira nyo support ako? Aminado, may utang ako sa kanya. Isang malaking utang na loob. Di nyo ba naisip na may utang din kayo sa kanya? Mga utang ina nyo? Gets nyo yung ibig ko sabihin, huwag kang magmangmaangan, puro talk shit ang puta, wala naman sinabi yung galawan, di ba? Sabi mo yung nabura yung sulat mo, tangina, burado talaga ngayon. Kaya huwag ka nang manghinayang. Kahit i-off pa natin yung kamtas, regalo ko na yung unang ikot ng laban, ano? Tangina, balik tayo sa bigasan. Inilibing ko ng 2 minuto, tumpukin ng inang to. Ano Sureño? Tangina naman, ano ba klaseng pangalan yan? Nawala. Isa alam kong hindi yun maestro. Parang nawala si Kregs doon. Parang nag-freestyle siya doon, tapos hinugot na lang niya ulit yung readings niya. Parang ganon yung dating. Pero nung sumali yun ng flip-top, yung flip-top nagmukhang paaralan. Tapos ikaw, henyo, sambanda. Alam ko na. Baka napanood mo yung pelikulang Surrogates. Yung si Borosueles yung nagdala. O baka Sureños yung ibig mong sabihin, Sorhenyo. Pero alam mo bang mortal na kasalanan sa isang Sureño ang humingi ng tulong sa isang Norteño? Hindi mo alam yon, balibasa yung pagagangsta mo barok. Wala kang orihinal na pasaporte. Kaya nakipagtalik na lang kay Pablo. Maninigas ngayon tong leon nyo, parang statwa nyo sa Baguio. Ano? Pinakulo ko pa Okay, dito pala yung Surrogates. So dito pala yun nag-originate yan. Daming nagpupuna kay Kregs doon about doon sa linya na Surrogates, no. So ang ganda noon, yung maninigas tong leon na parang sa Baguio. So yung doon, yung tourist spot doon sa Baguio na hindi pa kasi ako nakapunta doon eh. Hindi pa ako nakapunta doon sa part ng leon na yon. So, hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero nakapunta naman ako ng Baguio. Yun lang hindi ko napuntahan. So, pero alam ko yun, no? Ang ganda nung reference ni Krega, sorry. Wala kang orihinal na pasaporte. Ibig mong sabihin, Sorhenyo. Pero alam mo bang mortal na kasalanan sa isang Sureño ang humingi ng tulong sa isang Norteño? Hindi mo alam yon, balibasa yung pagagangsta mo barok. Wala kang orihinal na pasaporte. Kaya nakipagtalik na lang kay Pablo. Maninigas ngayon tong leon nyo, parang statwa nyo sa Baguio. Ano? Pinakulo ko pa dugo mo, kaya ngayon sabik ka magbalik. Nakaramdam ka ng sobrang init gamit ang sarili mong lamig. Ako ang mata sa di oro ng CDO na ngayong gabi, kumakarne ng taga-norte. Kahit paikliin mo man yung salita, ako ang matadero ng CDO na ngayong gabi, may tatakang karne norte. Woohoo! Inang bigat, pre. Actually yung mga reaction ko kanina, yun na yun, no? Yun yung reaction ko, puta, fresh, no? Napanood ko na yung battle na to, pero sobrang fresh pa rin ng mga bara ni Krega. Na-miss ko yung ganitong energy kasi nga sabi ko nga hindi ako nakapag-review ng isang buong linggo. So yung ganitong energy, yung ganitong power is sakto sa pagbabalik ko ulit sa pagre-review. So ang sarap sa pakiramdam and sobrang powerful ng mga letra ni Krega dito. Ang napansin ko lang kanina is medyo nawala si Kregs. Tapos parang singit siya ng mga freestyle, nagkaroon ng utal-utal. Tapos bumalik, no? Sabi nga niya, balik tayo sa balagtasan. So hindi ko alam kung kasali ba yun sa writtens niya or talagang nawala siya or what. Pero sa perspective ko, sa tingin ko, sa pagkakapanood ko, sa review ko, sa breakdown ko, feeling ko nawala si Craig sa part na yon. Then habang nag-spit siya ng freestyle, inisip niya yung next na writtens niya or next na linya para makapasok ulit, no. So ang galing lang sa part na yon kasi hindi siya nag-pause. Nagkaroon lang siya ng stutter na wala lang siya, pero nakapasok ulit siya sa linya. Pero overall, ang dami kong nagustuhang linya ni Kregs.
yung bakal sa likod, lagi namang nasa likuran yung, laging price tag mo nasa likuran. Ano pa ba, yung maninigas yung Leon, parang statue sa Baguio. Yung Mindanao, Baguio, sa Manila, Tektonika, banggaan ng mga pulo. Ang solid, ang daming linya na tumatak, or sabihin natin quotable. So para sa akin, mabigat to, malakas to, malinis pa rin naman, hindi naman nawala si Crega doon. Yung adlib niya na ipasok naman niya yung mga transitions niya, yung mga setup, tapos maglaland sa ganong kalakas na linya or punchline. Effective to. So Sur, pakinggan natin. Gigil na gigil, putang ina, ang bilis nung kanyang panga. Anong surugates, surugates yun, tanga! Tang ina mo, ang pangit mo pala talaga pag tinatapat ka sa ilaw. Nag-braids pa ng buhok, mukha tuloy buhol-buhol na sitaw. Game! Pinanood ko mga battle mo, ang wak! Lakas makatawag ng antok. Mas madami pa nga yung ads kesa binitawan niyang suntok. Oo, pinanood ko bawat laban mo at anak ng puta ka. Parang narinig ko lang na magtakatak-takatak si Fukuda. Oo, dinadaan mo lang sa bilis para magmukha kang nangunguna. Dumadaldal ka lang para pagtakpan ng katotohanan na banuka. Pwes walang panamay ang mga bala mo na pangratrat mula sa kuta sa mga rounds kung may lamang pasabog na parang mortar at basuka. Masyado na ba akong bayolente? Kasi nalakas nitong makaloko. Puro na lang gera doon sa Mindanao ang mga niyayabang netong bobo. Kaya pinamukha ko lang at pinakita sa peking Muslim mula sa Oro na hindi payapa ang resulta pag ako ang nakipagbang sa Moro. Siya daw ay classes, ako ay tao lang. Kaya ang paglaban ko maliraw. Sa pagiging classes niya sa battle, huwag kayong masyadong magpasilaw. Kung siya ay class S, ako si Alfred, na merong espadang nag-iilaw. Oo, ako ay tao lang pero may linyang kayang tumapos ng halimaw. Alfred, sa Ghost Fighter yun guys. Si Alfred kasi tao lang siya, mortal lang siya, pero yung pinaka kapangyarihan niya is yun kasi yung nakakapagbukas ng gate ng mga class S na halimaw. So ayun, ganda nun, ang ganda ng linya na yun ni Sur. Sa mga hindi nakagets nun kasi hindi familiar sa Ghost Fighter, ayun, in-explain ko na. Alfred, normal na tao, yung espada na umiilaw, yes, energy kasi yun no, energy sword. And ayun, nakakapag kaya ni Alfred humiwa ng mga halimaw na hindi kaya ng iba. Ano sabi mo kay Emsay? Tracy Mara Salvatrucha ka? Mukhang naliligaw ka dito. Ito'y hood ng Filipino. Walang lugar ang MS-13 sa hood ng Vera Injustilo. Oo, itong si J-Boy naligaw sa lugar ng Filipino G's. Kaya malabong maka 187 nitong J na walang skills. Kapag nag-setup, sobrang haba. Pero walang kabuhay-buhay. Puro lang kwento na parang invento lang ng mga bashers kong kaumay. Yung mga setup ko, parang mga tagahanga ko sa buhay. Hindi yan madami, pero sigurado ko na solido yan at tunay. Gusto mo na sample? Sino pa sa atin na mas mahusay? Yung merong tirang malakas. Oh, sinabi ko na yung sakot, di pa nakuha. Yung merong tir ang malakas. Walang panamay ang mga setup mo sa mga setup kong pulido. Sa akin ka pa nagbalak pumares. Siguradong ruta mo, retiro. Ano daw, pares? Retiro. Mukhang hindi niya yon alam. Ganyan ako kalupit mag-setup, Crega. Siguradong meron niyang laman. Pares, retiro, yeah. At nung huling labang ko, ako'y natalo. Kinapos sa mga baon ko na sulat. Pero ang husay ng isang tao, hindi nyo lang dapat dun isukat kasi nandito na ako't nagbabalik na meron ng mga barang pansambulat. Habang yung champion nyo, nagpapagaling pa rin ng mga natamo niyang sugat. Tangina. Oo. Yeah, tangina. Solid yun. Wala akong comment doon. Puta. Solid na linya yun. Biglang patama kay Mot, no? Nag-indicate ang aming laban sa bawat palitan ng bira. Malamang natalo niya ako doon pero ako hindi niya nagiba. At saka kababayan ko yung si Thomas, sa akin ay di na yun iba. Nakadalawang belt na ako kay Batas. Ano ba naman yung bigyan siya ng isa? Time mo na. Putang ina, ang sarap sa pakiramdam ng ganito yung salpukan nila sa round 1 at dito pa mismo sa pagbabalik ko sa pagre-review ng battle.
Tangin ang lakas nun, Sur. Ang dami ring naging quotable lines ni Sur para sa akin. Ang dami niyang effective lines, ang dami niyang mga mabibigat na bara. Actually guys, pwede silang pwede silang tie, no? Pwede silang tie sa performance, sa punches, sa haymakers, sa bigat ng sulat, pwede silang tie, okay? So, ang ganda ng pinakita ni Crega kanina, binreakdown na natin yun, ang daming haymakers doon, sabi ko mabigat yon at malakas na round 1 yun para kay Kregs. Ang pinaka nakita ko lang is parang nagkaroon kasi siya ng stutter, feeling ko nag-adlib siya, feeling ko nag-freestyle siya, so feeling ko isa yon sa mga dahilan kung bakit ko hindi mabibigay kay Crega ng perfect yon. Pero overall puta, para sa akin solid na Crega yon, solid na mga linyahan yon. Then rebat, unahin natin rebat ni Sur, yung surrogates. So dun pa lang kasi 'di ba may linya si Crega dun kanina na yung setup ayon tas malakas yung suntok. So feeling ko dun sa rebat na ni Sur Henyo nabawasan niya ng konti. Then after ni Sur magrebat, pumasok sa readings niya, may mga patawa, naging well-rounded si Sur Henyo sa round 1. Then may call out pa siya, or sabihin natin may patama pa siya kay Mot na andito na ako, yung champion niya, papagaling pa, no? Solid pa rin na linya yan para kay Sur. Sabi ko nga, pwede ko siyang ibigay na tabla, pero mas matimbang para sa akin na ibigay yung round 1 kay Sur sa score na 10-9, no? Performance lang siguro, sabi ko nga kanina, tie sila sa performance, pero as we break down, mas malaman talaga yung naging round 1 ni Sur, kasi andun yung rebat doon yung rebat. Then pagpasok niya, ang dami rin mga quotable lines, di ko na isa-isahin yun, ang dami nun. Si Crega, ang dami rin naman naging quotable lines, pero performance may konting stutters, at feeling ko may freestyle, may adlib. So yun lang, dun lang nagkatalo. Pero overall, kung titignan natin ulit, papanoorin natin ulit, tabla yun pero as we break down their rounds 1, kita natin yung difference, no? So it's a 10-9 in favor of Sur Henyo sa gabuhok na punto or na score. Para silang may mabigat na linya, pero yun nga, I'll give it to Sur Henyo sa score na 10-9. So round 2, tingnan natin. Yo, nakatikim ka na ng isang uprising, di ba? Ayun, gusto mo pang makaisa. Pwes kung pang mark lang yung unang jab, knockout ka sa pangalawa. Pamatay ang bawat suntok. Tama lang naman limos ka ng suporta sa crowd. Tamang gloves ni Ilor dito. Kasi classic punches kada round. At sinabi mo, tinalo mo yung law. Sinong law? Ilorde, boksingero yon. Tapos yung di ko pala na-mention kanina, Ender ni Sur. Para sa akin, classic lang yon, na nakadalawa na ako sa Batas. Diba? Si Batas kasi alam naman natin na 2014 at 15 champion siya ng isa buhay. Tapos ano ba naman na bigyan siya ng isa. So ang punto ni Sur doon, natalo na niya yung 2 times champ, so ibig sabihin champion na siya doon pa lang, no? Yun. Sa buong history ng Flip Top, wala akong kilalang law na MC. Sinong law? Lolo na Invictus. Kung ikaw Sur Henyo, siguro tatay mo senior genius. Siguro tatay mo senior genius. Tangina, ang lakas mong mangmura, tangina ka, kahit nawawala ako, babalik ko na. Nawawala talaga si Kregs. Nawala si Kregs, tangina. Siguro tatay mo senior genius. At ganda na dikit na Time. Palawang balag, Sorel! Tangina, ang ganda na nun, dikit na yung round 1 nila Sayang, hindi natin narinig yung buong potential ng round 2 ni Kregs, di natin na pakinggan. Pero ito na talaga, battle rap, makakalimot ka talaga, no? Kahit naman si Batas nagchochoke, kahit si Mot nagchoke rin siya, di ba? Pero ito na, ganun talaga, pakinggan natin. ang inaano ba naman yan, tol?
Hinahabol ko yung mga sulat ko, tapos magcho-choke ka lang. Ang ina. Game! Hinimay ko ng bahagya ang iyong estilo at madali ko lang nabisto na tinatagalog mo lang ang English na merong tunog pang matalino. Tulad ng positive sa positibo, negative sa negatibo, impressive sa impresibo. Pag tinanong nyo anong Tagalog ng receive, ang isasagot nito, resibo. Di ba sa laban nyo ni Cerberus, di ba biglaan mong sinabing, ikay parowa ng Ehipto at ikaw si Tutankhamen? Ikay parowa ng Ehipto? Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin. Di ba ang Pharaoh ay paro kapag sa Tagalog mo sinalin? Anong parowa? Tarantado, walang ganon. Sabi niya pa, isa kang masangsang na alamang na nagtangkang pumalaman sa isang mainit na kalan. Tanginang galing Naintindihan niyo ba yung sinabi niya? Sige, paliwanag ko na lang. Yung alamang, ginawa niyang palaman. Tapos ang ginamit niyang tinapa, yung kalan. Tap. Tangina naman. Kung si Spade palaman sabon, puta alamang naman kay Toyo. Arik, may problema yata sa isip ng mga miyembro mo na Goryo. Sabi niya pa kay Sayad, ang aking intelektual ay dimensional na mas malakas pa sa takal ng piskal. Takal ng piskal? Yan! Ganyan! Ganyan ang nabubuo ng mga utak dunung-dunungan. Yung kagalang-galang na piskal, ginawa niyang mayor dun sa kulungan. Nakakarami ka lang ng boto kasi parang ang peking kandidato. Nanlilin lang ka lang gamit mga salitang maganda sa pandinig ng tao. Kaya hindi ako kayang lunurin ng yung lalim na parang swimming pool na 4 feet. Lahat ng mga kanta mong hinain na pinakinggan ko ay offbeat. Nagbaliktaran pa nga to kay Nikki. Tangina ang solid. Yung kalaban niyang taga-Digos, ayun, ginawa niyang taga-Sogid. Tangina ang stupid. Isa ako sa pinakamalalim sa wikang Pilipino. Ha? Paano mo nasabi? Kung meron ka lang malalim na lengguwahe pero walang malalim na mensahe. Kaya pala nung laban nila ni Frus, nakapormang Chino tong si pare kasi nangaangkin na din ng titulong hindi niya pag-aari. Ayos! Tsaka kung pagiging malalim na lang palagi ang yung mga bara na pansabak, salitang malalim, salitang mahusay sa yung pangalan, tingin ko'y di pa yata dapat. Kasi sabi mo malalim kang parang balon, pues ang isip ko ay dagat bukod sa malalim kapag sinilip ay makikita mong malawak. Okay, round 2 ni Sur. I think hindi lumevel to sa naging performance niya sa round 1. Pero malinaw naman na kay Sur yung round 2, no? I think hindi na kailangan masyado pang explanation sa sa round na to. Bigyan ko ng 6 points yung Krega doon kasi sobrang talaga siya. Nag-joke talaga siya totally, no? Sabihin natin nakapag-spit siya ng ratings niya pero yung in-spit niya is hindi pa yun masyadong tumama kay Sur . So bigyan natin ng 6 points si Krega doon. Tapos yung round 2 naman ni Sur, sabi ko nga sa inyo hindi lumevel yun sa round 1 na performance niya. So I'll give it 9. Parang sa perspective ko mas nag-focus si Sur dito sa mga past lines ni Krega, tas jokes, no. So para sa akin effective naman siya, pero kung pabigatan ng round, mas mabigat yung naging performance ni Sur doon sa round 1 niya. So bigyan natin ng 9 to. So 9-6 in favor of Surhenyo. Round 1 and 2 Surhenyo na yun, pero dikit yung round 1. So may round 3 pa naman, baka makabawi si Krega doon. So ayan, 19-15 in favor of Surhenyo, round 3. Yo, check, pasensya. Apoy mo to . Tama ng pang-iinsulto, tama ng pandadamay, tama lang na ilibing to at ituring mo tong lamay. Kasi anong panama ng mga patama mo kung hindi ako yung napuruhan? Oo, nakarinig nga ako ng putok, pero hindi ako yung tinamaan. Dito sa industrialismo ng kultura, kami ang kartel na gumagatilyo. 4 na linya sa kwaderno, isa sa magsisilbing ilustrado. Para sa katulad mong agiw na sa loob ng kabaong ililibing ka ng buhay at isasakay sa karumatang nakaantabay kaya nabuo ang gante ng patay. Hindi ka lang naligo ng suntok. Sa suntok ka pa ng bihis. Banatan mo pang hype beast, millennials na pabebe, tangina kami pang 1970s na hagibis. Pang 1970s na hagibis. Tagaligpit ka lang ng iyong among
Nakakalbo, tarantado artist na apprentice. Ako taga-diin ng pyesa, lahat ng ulo tumatalbog. Ako ang plaka ni Nico Anstrow at Supreme Fist. Si Kuya Kebs lang ang nakakuha. Hindi ako nagpapabilib dito, pero si Enigma. Sa pangalan ko pa lang may G ng dalawa. Kaya pag tinamaan ka nito, yari ka. Kukunin ko pa yung G sa pangalan niya. Paliktarin mo, ang larong to ay amin na. O baka sabihin mo na naman malamot yung estilo, tarantado. Kung sa baliktaran siya yung itinuturing yung jablo, baka mapablow job sa akin yung batang walang talo. At paano ba yan? May 3 G na ako sa pangalan. Di ko na kailangan pang kunin yung G ng uprising. 3 G, mahirap talunin. Kung pag-uusapan lang ay boxing. Kung pag-uusapan lang... GGG, si Gennady Golovkin sa boxing, sa middleweight. Former unified champ. Yun. Marami pa akong explain about kay GGG, pero hindi tayo boxing channel, no? So, ayan. Lang ay boxing. At pasensya kung sa gabing to, walang ekskomunikadong Kregang lumitaw. Tangina, sumasanib lang kasi sa akin yung hayop na yon pag kalaban lirikal. Hindi yun yung tipong John Wick na sa physical ba kriminal. Hindi yun basta-basta nagpapasakop. Animoy ekskomunikadong si Rizal. At ano, Price? Yung assassinator mo, naubusan ata ng bala at reserba. Tinanggalan ko na ng kaluluwa to. Parang bukas lang na serbesa. Habang buhay ka makukulong sa barak o reklusyon perpetua. Dito talimbala lang ang uso. Sa amin tanim bomba ng ideya. Pero seryoso? Hindi kita masyadong sineryoso. Simula nung nakaraang buwan na ikaw ay ibinigay, may mga linggo akong matamlay. May mga araw na hindi mapalagay, minuto at segundo na nagngingilay. Buwan, linggo, araw, oras, minuto, segundo. Tangina, sinayang mo lang oras ko, naintindihan mo? Sabi ko, oras naintindihan mo? Tangina, Inglesero pala to. Ikaw nang arik, oras Inglesin mo. Tay, mulimbanan! Surelio, pahinga! Ayun. Mahina yung naging palo ng mga bara ni Krega sa round 3. Hindi niya na nahabol. Sobrang hindi niya na nahabol. So, ayun. Yun lang. Round 3. Sur. Pupuruhan kita ngayon, tangina mo. Pag-usapan natin yung GF mo. Ex ni K-Jap yun, di ba? At ikaw ang siyang dahilan kung bakit naghiwalay sila. Kasi siniraan mo si K-Jap para masulot mo tang ina, halatang aso nga tong Southdog kasi kumakain ng tira. Pero mayaman yung babae, kaya sa sustento siya nasanay. Aba magtrabaho ka naman pare, puta hinuhuli na yung tambay. May anak-anak lahat-lahat, pala nakatira ka pa rin sa yung magulang. Ano yon? Magulang ka na, nasa magulang ka pa? Aba masyado ka ng magulang. At ang dami mo ng grupo na iniwan, bakit ka ba papalit-palit? Kung sinong sikat na grupo o sinasalihan yan ay pasimpleng panggagamit. Sabi mo kay Sak Maestro, ikaw si Ryzen, naintindihan ko na kung bakit. Kasi kung sinong bida ay napakahilig mong sumati at sumanib. Ngayon na pricing na si Goryo, ano yan, para pumogi at umangas? Kala ko ba ikaw ay isdang oro? Ba't yung galawan mo pang ahas? Kahit sa malakas ka pa kumapit at anumang galing mong ipamalas, para sa amin ay ikaw pa rin yung isang Goryong walang talas. O wala ka pang talim. Ang meron lang ay bilang madulas na siyang ginamit mo kay Arik upang pumanik at tumaas. Kaya hindi ka klases na halimaw. Isa ka lang vampira na ungas. Kasi pagsipsip lang ang alam mong paraan upang magpalakas. Lagi niya pinaglalaban na mas mahalaga ang paghahatid sa pagbabalik. Ilang beses niya pang inuulit sa kanya mga laban ang kulit. Pues para sabihin ko sa'yo, yung dalawang yan ay patas lang tulig. Kasi sa tuwing ako ang nagbabalik, malalakas sa mga bara kong hatid. Oo, nasweep ako nung finals na parang Cavaliers na team. Pero marami ang humanga sa akin pinamalas na galing. Ngayon sabihin mo ko sino sa atin na may mas malayong narating kung nilampasan ko na yung batas na pinapangarap mong maging. Ang maging katulad si batas, di ang mangyayari at malabo. Pagkat ang husay mo sa husay niya, meron distansya na malayo. Kung meron man kayong pagkakatulad ay alam mo ba kung paano? Tulad niya ako din na magbibigay ng masaklap mo na talo. Okay, round 3 ni Sur. Naging technical siya dito. Sabihin natin punto per punto lang yung pinaka ano niya.
content niya sa round 3. And para sa akin, okay naman yon. Pero pinakamalakas niya talaga yung round 1. Sobrang di ka ng round 1. Pero round 2 and 3, nakita na natin yung pinaka-diferensya ng writtens. So, yun. Wala na masyadong explanation. Nakuha talaga ni Sur yung laban na to sa battle na to. Pwedeng dikit yung round 1. Pwedeng tabla yun. Pero all 3 rounds talaga. Surhenyo yun. So, bigyan natin ng... Maganda pa rin naman yung pinakita ni Surhenyo sa round 3. So, bigyan pa rin natin ng 9 yun. So, 28 points para kay Sur. Krega naman, bigyan natin ng 9, 6, 7 yun. So, 15, 24. Tama ba? 6 and 7, 13, 22 pala. 22. So, 28 to 22, all 3 rounds, Surhenyo. So, yun lang. Malinaw naman na kay Krega kay Sur talaga yung battle. Pero sayang lang hindi natin nakita yung potential ng writtens ni Krega sa rounds 2 and 3 kasi medyo nagkakaroon siya na wala siya, no. So yun lang. Flip top zoning 2018, Surhenyo versus Krega. Magiging spambers para sa kanilang pareho. At boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Surhenyo. So yun, hindi na yun nakakagulat, no? Kitang-kita naman sa performance. Salamat, talagang inabol ko lang yung sulat ko. Kagabi lang ako natapos, respeto ko lang sa liga. Tsaka kay Krega, talagang nabulilyaso yung sulat ko. Pero saludo pa rin sa'yo, Krega. Salamat sa'yo. Surhenyo, bye. Judges. At pagtaas ng judges, syempre tambay pa rin. Enjoy lang tayo sa tugtog ni DJ Supreme Fist. Inuman pa. Lapitan nyo lang mga inidolo nyo at tambay-tambay lang. Tara. Yeah. Soon, makakadalaw rin. Tipsy D, workaholic. Sayang, sa tingin ko, ito classic that got away to Kasi, simula nung nag-stumble si Krega sa round 2, talagang nahatak na yung energy niya. Yes, totoo. Nawala na, pero sa tingin ko, nung pinakita niya nung round 1, sa tingin ko maraming marami pa siyang kayang ipakita. Tama. Sayang nawala. Pero kitang-kita niyo naman yung gutom ni Surhenyo, yung dedication niya na manalo. Tsaka yun, dami ng punchline, tsaka linis ng performance. Surhenyo talaga all 3 rounds. Respeto kay Krega. Yun, malinaw naman siguro yun. Siguro sayang, classic sana yun kung hindi nakalimos si Krega para sarap panoorin. Pero yun nga, props sa kanilang dalawa. Taka na, solid nung kay Surhenyo. Tsaka props sa kanya dahil yun nga, nagkaroon ng problema sa sulat niya. Kagabi lang siya natapos. Alam ko yung pakiramdam nun, sobrang cramming ka. Pero yun, saludo. Mabuhay, flip top. Yeah. Abra LDP. All 3 rounds bibigay ko kay Surhenyo. Sa first round medyo dikit pa. Yes. Bitaw nila parehas pero bigay ko pa rin yun kay Surhenyo dahil mas lumamang at tumatak sa akin yung Bangsamoro niyang linya. Tapos pagdating sa second and third round, medyo sloppy na yung performance ni Krega at ang lakas naman ng second round ni Surhenyo. Sobrang ganda ng timing ng mga bara, yung mga quality ng punchlines andun, yung entertainment value andun din. Hanggang third round dala niya yun. Sayang lang dahil hindi malinis yung delivery ni Krega sa mga piyesa niya. Classic sana, pero ngayon bibigay ko 3 rounds para kay Surhenyo. Apex. Yung round 1, dikit yun para sa akin. Pero dikit talaga yun. bibigay ko pa rin kay Surhenyo yun. Yung round 2 Tama, tsaka tama round yun. 3, malinaw naman siguro para sa inyo. May nangyari nga. Pero ganun pa man, malulupit yung mga bara nila. Sayang nga lang, hindi na bigkas lahat ni Krega yun. Si Surhenyo, lahat tinalakay, patawa siya, nagbumigat siya ng mga mabigat. Tama. Kaya yun, binoto ko lahat ng rounds para kay Surhenyo. Yo, binoto ko Surhenyo, all 3 rounds syempre. Deep cram. Round 1, nag-choke lang sa round 2 si Krega pero 1 and 3, wala talaga. Lumamang talaga si Surhenyo doon. Mas mahaba lang yung setup ni Krega. Pero hindi pa to yung Krega ang inaasahan natin. Alam natin bumabelo lang yan. Pagbalik, pasabog na uli yan. So ayun, unanimous, convincing naman na at malinaw naman na kay Surhenyo yung battle, no. So wala na tayong masyadong explanation doon. Sobrang nakita natin yung reaction natin, no, yung pagka-breakdown natin sa battle na to. So ayun, shoutout MJ. Na-miss ko yung ganitong energy ng
ng pagre-review kasi nga 1 week akong pahinga. Pero yun, balik tayo on track. Review, tapusin natin. Then tournament, isa buhay, review, tuloy-tuloy lang, walang papalya. Okay, so ayun, shoutout MJ para sa yun, sana nagustuhan mo. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.